Yan. Okay. Magandang gabi, Nati. Nasa Kwentong Low Carb ka ngayon ng live at nihiling na magpakilala ka ng maikli tapos magpatuloy na tayo sa kwentuhan. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat. Sa lahat po ng mga followers po ni Sir po, Uncle Justin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay isang ginang. Ako po ay taga Jensan. Ako po ay 58 years old. Dumanas po ako, way back po tayo nung pandemic po. Nung 2021 po na magkaroon na noon ng vaccine dito sa Jensan. Pero before po yon, naranasan ko na po talaga, alam ko na po sa sarili ko na mayroon akong naramdaman sa loob ng katawan ko. Kasi dati po akong nag-ketogenic diet. Then doon sa ketogenic diet po, halos mag 1 year ako doon. Pero katagalan kasi siya, nangalagas yung hair ko. Pero kaya sabi ko, i-stop ko na siguro ang pagkiketo ko kasi baka yung ibang mga nutrient na hindi ko na nakuha kasi marami na akong hindi pwedeng makain, baka magbalik sa katawan ko. Kinain ko po lahat na matatamis, mga high carbs, mga low carbs, na sagol-sagol na kinain ko po lahat yun. Then umabot po ako ng 89 kilos. Doon sa pagka 89 kilos ko po, naramdaman ko na po yung bigla akong nahihilo, yung tandaan lang po na ganun talaga, pero maibawi ko din siya. Pero parang deep inside sa sarili ko, mayroon akong sakit, pero nagdi-deny lang ako, parang ganun. Tapos yung paa ko, hindi ko po siya ma-fold kasi para siyang lobo na may hangin, na hinihipan. Pag ipilit ko i-fold na gano'n, parang pakiramdam ko mabibiyak siya. Tapos yung sa baba, yung mga buto doon sa baba, hindi ko na makikita kasi namamaga. Pag ginanyan ko, malibing na yung daliri ko. Para siyang nabubulok na isda. Gano'n. Tuloy-tuloy lang po yun. Hinayaan ko na lang. Nung time na pandemic na magpabaksin ako, may nagtawag na sa akin doon sa hospital na, tita, magpunta ka kasi mag-i-vaccine po dito, tutulungan kita para kasama ka sa batch na to. Di nagpunta ako. Pagdating ko po doon, yung batch namin, pila na hanggang nakaakyat na kami sa taas. Pero bago ka kasi mabaksinan, dadaan ka muna ng mga doktor doon, tsaka mga nurse. I-BP ka, tatanungin ka, interviewin ka kung dati ka ba may sakit o anong ganyan. Tapos ako, pag BP nila, mataas na ang dugo ko. Sabi nila, dito ka muna po sa tabi, baka kinakabahan po ikaw sa karayom, kaya ganun. Yung mga batch ko, natapos na lang pag-vaccine, ako nandun pa rin kasi every 5 minutes, binipi nila ako, mataas pa rin ang dugo ko. Kaya katagalan na, naubos na yung batch ko, uwi na sila, ako na lang naiwan. Sabi ng doktora nun sa akin, sabi niya, ma'am, hindi ka pwedeng mabaksinan ngayon kasi may something ka po. Hindi ka na po kinabahan, kundi ikaw ay mayroon ng something sa loob. Kaya ikaw ay binigyan niya po ako ng referral, then nagpapalaboratory ako. Pagdating po doon sa doktor, pagka-laboratory ko, nalaman ko po na mataas na ang aking dugo, mataas na ang aking sugar, mataas na ang aking bad cholesterol. Niresitahan niya ako, binigyan niya ako ng resita. Pumunta na kami sa drugstore. Pagdating ko doon sa drugstore, binili ko po lahat. Ang nakakatawa po doon, sabi nung nagtitinda, yung yung sales boy doon, ma'am, kunin mo po ba lahat? Sabi ko, kasi ang isip ko lang po na aabot lang ang aking babayaran ng mga 3 plus, ganun. Ay, sabi ko, opo, kukunin ko lahat. Nung nabalot na niya, tapos sabi niya, ma'am, ito po ang 5,000 plus ang gamot mo lahat. Sabi niya, sa isip-isip ko, ang laki naman pala ng maintenance ko na. Sabi kong ganun. Naisip ko talaga na,
ano kaya kung ibalik ko, kalahati na lang kunin ko, pero nahiya naman ako kasi nakabalot na yung gamot ko. Ang sabi ko na, sige, kunin ko na lang lahat yan. Isip ko, Diyos ko, hanggang pauwi na kami sa bahay, isip ko, Diyos ko, ganito nakalaki ang ano sa akin. Kasi sabi ni doktora, imi-maintenance ko na daw yung mga gamot na yun. Tapos, una ko talaga naisip, paano na po pang Shopee ko? Kung magme-maintenance na po ako ng 5,000, wala na po ako pang Shopee. Pagdating dito sa bahay, ininom ko kaagad ang gamot. Nagduyan ako doon sa likod ng bahay namin kasi may nandun ang pahinga namin. Duyan ako. Sabi ko hindi talaga pwede pag ganito na 5,000 plus monthly. Parang nagdasal ako, sabi ko, Lord, sana makatuklas naman ako dito ng kung ano, habaan pa po ninyo ang buhay ko. Sabi ko noon, sige po ako, kinuha ko po yung cellphone ko habang nagduduyan ako, sige akong scroll. Ngayon po, dumaan po doon sa wall ko si Dr. Josephine Rojo. Dalaga pa siya noon, hindi pa siya Dr. Josephine Rojo Tan, na ngayon siya. Nakita ko doon, gi-feature niya yung mama niya na low carbs din. Tapos pinanood ko yung video niya, nakita ko yung mama niya, ang sexy, payat, tapos bata. Parang tapos pinanood ko lahat ang video niya, na inganyo ako na subukan ko kaya ito mag-low carbs kasi ilang taon na daw silang hindi nagra-rice noon, parang 4 years na wala na silang rice na binili. Try ko po yun kaagad. On that day po talaga, kasi tanghali po yun na nangyari, on that day talaga, pagkagabi, hindi na talaga ako kumain. Kasi ang maintenance ko naman ay morning ko naman siya na inom. Gituloy-tuloy ko po yon. Isang linggo talaga dinaritso ko. Alam po ninyo, ang paa ko talaga ang unang napansin ko. Kasi noon na hindi ko nakikita ang buto, nakita ko na siya unti-unti at nawala na yung pananakit ng balakang ko. Unti-unti na siyang kaya ko nang maghugas ng mga plato, ganun. Kasi dati hindi pag maglaba ako, hindi ako makalaba kasi hindi na ako makatayo. Basta pag ang laba kasi upo, tayo, ganun. Kaya ang sakit talaga, grabe. Then, tinuloy-tuloy ko siya, pero tinuloy-tuloy ko pa din yung gamot ko po. Sabi kasi ni doktora, after 1 month, pwede ka nang bumalik sa akin pagkaubos ng gamot mo kasi i-check niya uli, mag-laboratory kami uli. Doon po, pagpunta ko uli sa kanya, bumaba na po sila lahat. Pati din po yung sugar ko, pati yung cholesterol ko, basta bumaba na siya. Tapos yung hilo na naramdaman ko po, nawala po yun, hindi ko na po siya naramdaman. Pero doon sa time na yon, bumili pa din po ako ulit ng gamot na pang 1 month ulit. At para, sabi ko, habang naglo-low carbs ako, iinumin ko ulit itong maintenance. Pagka wala na talaga akong maramdaman pa, i-stop ko na. Kasi parang inobserbahan ko muna yung sarili ko kasi baka matigok naman ako nitong ginagawa ko dahil parang nagda-doubt pa yung isip ko. Alam niyo po talaga, pag after 2 months na pag-inom ko ng gamot, in-stop ko na siya, din tinuloy-tuloy ko na yung low carbs. Doon ko po talaga nalaman na kaya pumasok po ako na vlogger dyan kay Boss Meta. Hindi ako nahihiya na sinabi ko talaga yung mga experience ko po na ganon, na dahil sa paglo-low carbs, nahiya pa nga din ako kay doktora noon kasi sige pa rin akong panood ng video niya. Hindi ako makakabigay sa kanya ng mga star kasi hindi pa ayos ang aking GCash po noon. Kasi di ba may support man doon, hindi pa po ako noon vlogger din. Kasi bali 6 months pa lang naman akong vlogger, nag-start ng pagbablog ngayon. Tapos, sabi ko, sige lang, kay makaganti lang din ako kay doktora. At parang silent listener po ako ni doktora noon po, Uncle Justin. Hindi, basta nagre-react lang ako sa kanya, nagko-comment lang ako doon sa mga video niya. Pero yung food guide list niya, kinuha ko po yun kasi pinamimigay man po niya yun ng libre.
kinuha ko po yon, tapos doon lahat, sinurb ko po lahat ng mga yung pwedeng kainin, yung hindi pwedeng kainin, tapos yung pwede mo siyang kainin pero anong tawag dito, ako'y kinakabahan. Caution, moderate lang. Caution lang po siya, ganun. Pero doon po sa caution, talagang alam nyo po, ngayon, hindi na po ako natutukso sa mga high carbs na mga kanin, mga tinapay, mga noodles na dyan o ano pa man. Ang dalawa lang po talaga ang natutukso ako. Kasi may puno po kami dito, ay langka po. Na-cheat ko po talaga ang langka, hindi ko po maiwasan. Pero, binabawi ko po yun siya kinabukasan. Talagang pinapaghirapan ko po, naglalakad po ako na nagdadala po ako ng dumbbell ko, yung 2 kilograms sa kabila, 2 kilograms din naman po sa kabila. Iniikot ko po talaga, kasi dito lang po din ako sa bahay naglalakad kasi malawak naman siya, hindi na ako lalabas. Inaano ko ng 1 hour, ginagawa ko. Talagang mas maganda kasi kung may dala-dala ka para may impact yung paglalakad mo. Hindi lang yung katawan mo lang ang dala-dala mo, dapat may bigat din siya. Para ang pawis mo talaga lalabas. Ganyan na ganyan lang po ang ginagawa ko. Pag may time ako, yan, araw-araw gagawin ko. Ginagawa ko yung paglalakad. Tapos, ang full time ko lang nakain po ngayon ay tanghali lang talaga. Yung talagang kumakain ako ng ulam talaga. Tapos sa umaga, ginagawa ko lang ay hot coffee lang na may Himalayan salt. Din sa tanghali, yun ang full ko nakain. Din sa gabi, mag-snack na lang ako pag mga nuts kasi gumagawa ako ng mani. Sarili kong timpla po talaga kasi para sure ako na healthy yung mantika na ginasangag ko. Tapos, tubig lang, gano'n na. Pagkagising ko sa umaga, ang gaan ang pakiramdam. Wala ka ng mga masakit dito, sakit sa paa, nakakatayo ka na kaagad. Ganun talaga. Kaya, nung nag-vlog na ako, sabi ko, ang itatapik ko, ito na lang pong paglo-low carbs. Kaso kasi, parang ang hirap i-introduce ang paglo-low carbs sa tao kasi parang dito po kasi sa paglo-low carbs po, bawal po talaga ang pilosopo. Yun, di ba pag ini-introduce mo na ganun, okay, hindi pwede kasi rice is life. Sabi ko nga, kung rice is life, di namatay na sana ako kasi 4 years ko na ginagawa na wala akong rice. Wala din akong mga high carbs. Di noon pa sana natigok na ako, di ba? Kaya napatunayan ko na hindi lang talaga ang tao nabubuhay sa mga kanin o ano pa mang mga high carbs dyan. Di ba po? Kasi ako talaga, Isang living... patunay ka, no? Na hindi isang kailangan patunay po kumain talaga, ng living carbs. proof po talaga ako na yun po talaga ay pwedeng pang mabuhay ang tao kahit kumakain ka ng mga low carbs, ulam, pag pinagbibintangan pa nila po ang baboy na nakaka-high blood, ang baka na masama kasi nakaka-cholesterol. May nagko-comment nga din po sa akin na gano'n. Kaya sinasagot ko lang din po in a good way. Sabi ko, kung ano po, kung yan po ay nakaka-cholesterol, sana po noon pa po ako na cholesterol na natigok na dyan dahil sa cholesterol na yan. Sabi ko, ang pag-low carbs po talaga, hindi po siya pwedeng haluan mo ng high carbs. Kasi pag maglaban-laban, yun po ang natutunan ko talaga kay Doktora Josephine Rojo. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa kanya na natuklasan na daanan ko po siya doon sa aking newsfeed na nagsasalita siya. Kaya napakaganda po talaga ng low carbs. Yun po talaga ang masasabi ko. Kaya ngayon, kung may nanonood man sa akin na mga kasing edad ko, kasi pagbata ka pa, pero hindi po pabata din po ngayon ang may mataas ang sugar. Hindi lang po, may nalaman nga ako nung nagbili kami ng treadmill na yung nag-asikaso sa amin nung pagbalik namin kasi gusto namin bumili nung sa biking. Na ano siya, nung nakaraang linggo lang na atake po siya, na namatay po siya.
Kaya sabi ko, yan talaga kasi siguro wala naman silang exercise doon. Doon lang po sila nagabantay lang po sa mga paninda nila kaya siguro. Kaya ang payo ko po talaga o hindi naman po ako namimilit kasi wala naman po akong binibinta. Kaya nga dito sa low carbs, wala naman po tayong binibinta na gamot eh. Ang Tama. tangi lang po nating gawin ay babaguhin lang po natin ang ating lifestyle. Di ba po? Babaguhin mo lang po ang iyong lifestyle. At saka, hindi po siya nakakapangit. Hindi po ako from 89 kilos, bumaba po ako ng 68 kilos, pero hindi po pangit ang pagkapayat ko. Di ba po? Hindi yung... Maganda pa rin. Oo. Iniiwasan ko din po talaga yung maglalaylay ka, kaya keep going ka pa rin, yung i-exercise mo pa rin talaga, kailangan mo pa rin talagang gumalaw, hindi yung pagkagising mo sa umaga kain, tapos konting bunga nga lang po ang gumagalaw sa iyo, tapos mag-snack na naman. Ilang beses ba sila kumakain? 5 beses sila kumakain sa isang araw. Tapos hindi naman po ninyo ginagamit ang inyong energy. Kaya saan po mapupunta? Nag-imbak na po sa loob. Pag puno na, mag-react na yung katawan nyo. Kaya masasabi ko talaga, ang ganda-ganda talaga ng low carbs. Kung hindi ka gutom, huwag po kayong kumain. Kung gutom na po kayo, saka din po kayo kakain. Pero yung mga healthy foods lang po talaga, yung mga totoong mga pagkain. Yun lang po talaga ang masasabi ko. Nati, i-share mo nga kung ano yung karaniwang kinakain mo. Sabi mo, tuwing tanghali ka lang kumakain. Ano yon? Karne po. Pag minsan, kung gusto kong kumain ng baka, magluto ko ng baka, sabawan ko or steak ko. Instead na tuyo, gagamitin ko na lang ay patis. Din kalamansi po, ganun. Tapos, kasi nag-order din ako doon dyan sa online yung sa Coco Aminos. Coco Aminos. Oo, kasi pwede din po siya doon sa yung pangpalit doon sa soy sauce natin. Kasi sabi nga ni doktora doon sa Foodless kasi nakalagay yung toyo kasi cause din po siya pag nakaka-inflammation sa loob ng ating katawan. Kaya iwas po, iniiwasan po namin yan. Isda, din gulay po na mga dahon-dahon, marami naman po. Kung wala po tayong pang budget, pwede naman po tayo sa isda. Gulay na mga pichay, kangkong, talong, ampalaya, sitaw, pwede naman po yung mga mura-mura lang na dahon ng kamote, sausaw mo. Ako sinasawsaw ko lang sa bagoong na may kamatis at saka kalamansi. Din partneran ko lang po siya ng isda or magprito lang po ako ng baboy. Pero yung coconut oil pa rin ang pwede nating gamitin kasi mahal naman po sa atin pero kung may pera naman, olive oil pwede po at saka butter, di ba? Pero naano ko nung isang araw na pwede din pala ang palm oil po na hindi siya yung may parang pula-pula, yung parang hindi pa siya refined talaga. Pwede din pala siya, pero hindi ko din siya ginagamit. Basta ako, nagmi-maintain na lang ako ng coconut oil talaga. Yun ang ginagamit ko. Mayroon naman akong olive. Ginagawa ko lang kung nagsasalad lang kami. Kasi mahal po siya dito sa atin eh. Kaya, so umiikot, umiikot ang iyong karaniwang pagkain sa karne, sa isda, itlog. Kasama ba ang itlog? Itlog po. Kasama po ang itlog, isda, karne, gulay. At gulay. Okay. Kapag nakabili lang din po ako ng avocado kasi dito hindi naman palagi na may avocado. Yun. Tapos ang strawberry din naman po dito sa Jensan ay hindi po ganun ka talaga, bihira lang. Tapos kung mayroon seasonal. Seasonal lang po siya. Kaya hindi ko siya nakakain. Pero ang hindi ko po talaga winala ay yung Himalayan salt. Sinasama ko po talaga siya sa kape. At saka yung almond milk na no sugar. Yun po ang ginagawa ko sa kape. Sinasali ko yung almond, tapos nilalagyan ko lang ng ice, this Himalayan salt.
Yun ang ginagamit ko sa tanghali. Hindi ka po talaga manghihina. Mas nanghihina pa ako noon nung high carbs pa ako. Tapos parang energetic pa nga lahat nagagawa ko na talaga ngayon. Paglalaba, paglilinis ng bahay, pagdidilig ng halaman namin kasi ang tubig namin, mahina ang tubig namin. Ginatimba lang namin ang pagdidilig ng halaman. Mahilig ako sa mga halaman. Kaya ganun. Dati hindi ko nagagawa yan. Limited lang. Kasi lagi pa nga ako naghahawak sa ganito ko. Nagtatali pa nga ako dito sa balakang ko dati. Kasi para paggalaw ko, parang napipress sa pakiramdam ko. Pero ngayon wala na. Nakakaporma na po. Nakakamall na. Naglalakad na. Nang wala po talagang wala nang hassle. Kaya sabi ko, kung mayroon talagang may nanonood dito na ganyan po talaga ang naramdaman na kagaya ko, mataas ang kolesterol, mataas ang sugar, tapos mataas ang dugo, subukan po ninyo ang low carbs. Maganda po. Kaya ang dyan po sa aking vlog, kapag sabi ko, kung gusto ninyo, i-chat ninyo ako kasi ibibigay ko po ang foodless doon. Kaya mayroon naman po talagang nagchat-chat sa akin, may nagtatanong, kaya gina-guide ko din po sila. Pero libre lang po 'yun, hindi naman ako nagpapabayad. Sabi ko sa kanila, baguhin nyo lang po ang inyong lifestyle kasi yung mga prutas na yan, mga gusto ninyo, sabi nilang masustansya daw. Oh, ayan. Ano pang makukuha mo? Dati po, lagi po ako nagkaka-UTI. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Basta mga 4 months, mag-check up na lang po ako kasi may UTI infection na naman po ako. Ngayon po, wala na. Hindi na po ako nagpupunta ng doktor. I see. Okay. Opo, maganda po. Nakakatuwa ang iyong kwento, Nati, at based on that, congratulations, Nati, no? Nawala lahat ng mga karamdaman mo. Ang mataas na dugo, mataas na blood sugar, ang namamagang paa, kamo nagkaroon ka rin ng UTI, ngayon na hindi ka na nagkakaroon. At higit sa lahat dyan, nakakatuwa natin dahil kamo yung unang bili mo ng iyong mga maintenance ay 5,000, ano? So 5, natipid na yung 5,000 na yon dahil ngayon ay hindi ka na, wala na, zero maintenance ka na, no? Yes. So ilang taong ka nang walang maintenance, Nati, by the way? O di 4 years din po kasi 2 months lang naman yung bili ko ng maintenance eh. So after 2 months ng iyong practice ng low carb, gumanda na lahat, na-reverse na normalize na lahat ang iyong mga vital signs. Opo. So there is no basis to continue your medicine, your maintenance. Kaya 4 years na halos. Wow. So malaking bagay talaga, no? At ito yung isang ito ang isang irony, no? Ito yung kabalintunaan, kung baga, ang sinasabi ng mainstream healthcare system ay ang hypertension, ang blood sugar ay irreversible. Therefore, iinom na lamang ang mga pasyente habang buhay ng mga maintenance. Pero sa atin ngayon, sa karanasan din natin, mga ka-low carb, mga taga-subaybay, ay napatunayan na sa pamamagitan lamang ng low carb diet program o lifestyle change, baguhin ang ating kinakain, alisin ang mga sanhi, no? Ang ugat ng mga karamdaman na yan na bahagi ng metabolic disorder, marireverse at mapapaganda ang ating kalusugan. Ano? Okay, nakakatuwa at ako ay naniniwalang very inspiring ang iyong kwento at sana magpatuloy ang iyong practice na ito at susubaybayan ko ang iyong vlog, ano? Subaybayan natin, mga ka-low carb, ang kanyang mga daily vlog at update sa mga pagkain. Si Natividad Labutong, i-browse nyo lamang ang kanyang timeline dito sa account na ito, ano? So bago tayo magwakas, Nati, pwede ka bang magbigay ng panawagan sa lahat, sa publiko, sa gobyerno, sa mga nagnanais na sumubok ng low carb para lumaya sa maintenance at gumaling ang kanilang kalusugan? Go ahead, please. Opo. Sa lahat po na naniniwala o sa lahat po doon sa hindi din po naniniwala, masabi ko lang po talaga sa inyo,
na maganda po talaga ang low carbs. Kung kaya po ninyo na baguhin po ninyo ang inyong lifestyle, yun lang po talaga. Baguhin lang po ninyo ang inyong lifestyle. Yung comfort, kung saan po kayo comfort ngayon na yun ang kinakain ninyo, paulit-ulit na lang po. Pero nag-iinom pa rin kayo ng gamot ng 5 years, 10 years, ilang years na kayong umiinom, bakit hindi po nawawala? 'Di ba? Ay bakit ako? 2 months lang po ang aking maintenance. Tinuloy-tuloy ko lang po talaga ang lifestyle ko bilang nag-low carbs, fasting, intermittent fasting po ako, nagfa-fasting. Kailangan din po talaga mag-fasting. Pero dito po sa low carbs, madali kang mabusog, matagal kang magutom. Yun po. Kaya kung mapanood man ninyo ang aking video po ngayon sa live po ni Uncle Justin, i-try po ninyo munang mag-low carbs kahit 1 linggo lang po. Subukan lang po ninyo. Kung mayroon po ba kayong, may magbago po ba doon sa inyong mga naramdaman? Kasi kung wala, sabihin ninyo sa akin na sinungaling ako. Hinahamon ko po kayo, pero totoo po Maganda talaga. Yan. 1 week challenge. Oo, 1 week challenge. 1 week challenge na po talaga. I-straight mo lang po talaga yan. Hindi pwedeng mag-cheating. Kasi po, pag nag-start pa po talaga mag-low carbs, kumain din pa kayo ng morning, pero ang kainin ninyo, mga ulam lang, yung pwede lang po na pagkain sa low carbs. Tanghali, kumain pa rin kayo, gabi, kumain pa rin kayo, hanggang masasanay na rin yung katawan ninyo. Kasi dyan po sila nahihirapan po sa pag-umpisa. Kasi siyempre ang katawan nila, hinahanap nila, nagki-craving sila doon sa mga kung ano-ano mga kinakain nilang mga dessert na yan, matatamis na mga, tapos mga prutas, mga juices, mga ano. Kaya dito po sa pag-low carbs, kailangan po focus lang po tayo sa pagkain na pwede nating kainin. Huwag po kayo mag-focus doon sa pagkain na hindi pwede kasi marami pong pagkain na pwede nating kainin. Yun lang po ang masasabi ko po. Okay, maraming salamat, Nati. At inaasahan ko na maraming ma-inspire dito sa ating sa iyong narrative ngayon at matagumpay na napangibabawan. Ito yung na-reverse mo ang iyong mga blood sugar, blood pressure, ang UTI at ngayon ay malaya ka na sa lahat ng medicines or maintenance or daily maintenance na karaniwan ay itinakda ng mga doktor na ito ay iinumin ng habang buhay. Subalit ngayon, pinatunayan ni Nati, mga ka-low carb, mga taga-subaybay, na sa pamamagitan ng tamang diet, ang nutrient-dense diet ng karne, ng isda, ng itlog, ng green leafy vegetables, ang magsisilbing gamot at medisina sa ating katawan. So, mula dyan, muli, Nati Natividad Labutong, maraming salamat sa iyong participation at magandang gabi sa inyo dyan sa Jensan City. Thank you po. Thank you po talaga sa inyo at napansin niyo po ako. Okay, thank you. Bye-bye.